Before the doors opened, na-overwhelm ang pakiramdam niya nang makita ng tuluyan ang loob ng simbahan na pinuno ng mga naimbitang bisita na karamihan ay politiko at mga nagtatrabaho sa City Hall. 3 people stood by the altar. The priest on the middle, and on the right side were the masked man, and the handsome guy on white tuxedo, her groom. A piano started to play a very soft intro. Yun din yung oras na lumakas ang tibok ng puso niya dahil nagtama ang mga mata nila ni Lucas. Sa wakas, automatikong nawala ang inis na naramdaman niya. Nawala rin ang kaba niya at ang iba pang mga bagay na bumubulabog sa kanyang isip nung hindi pa ito dumarating. When she started walking with Dominic, everything became a slow motion. Masyadong preoccupied ang isip niya sa unti-unting naglapit sa altar, kaya hindi niya agad pinansin kung sino iyong kumakanta. His voice was familiar to her, though, pero nakatingin lang siya sa mga mata ni Lucas, kaya hindi agad niya napansin na may hawak itong mic. When she finally noticed it, bigla siyang nakaramdam ng kilig. She never knew he can sing so good. And the truth that he's singing their wedding song made her tears of unexplainable joy stream down her cheeks. Pilitin man niyang wag iyong ilabas, ay hindi na rin niya napigilan. Gusto na niyang bilisan ang paglakad upang marating na ang altar. Dahil gusto na niya itong mayakap. But she had to follow the tradition. She had to march slowly. Iningiti na lamang niya habang tumutulo ang mga luhang hindi sakit ang dahilan, kundi saya. At nang magtagpo sila, ay hindi na mawala ang saya sa kanilang muka, lalo na nang magbigayan sila ng vow sa isa't isa. Months later, pasipul-sipul pa si Lucas habang bumababa ng kotse at naglalakad mula sa garahe hanggang sa entrance ng bahay. Nang mabuksan na niya ang front door, ibinaba niya ang daladala niyang si Darius at hinayaang maglakad papasok. "Mama!" Sigaw nito sa napakatinis na boses habang binabaybay ang living room papunta sa kanilang kwarto. Usually kapag umuuwi si Lucas ay madarat na niya ang asawa niyang nakaupo lang sa living room, nanunood ng TV habang kumakain ng mga prutas o umiinom ng juice. But that afternoon, Althea was not on her usual spot and was nowhere to be found in the living room. Nakasara ang TV, wala ring mga pagkain sa center table. Malapit na siya sa pinto ng kanilang kwarto nang makasalubong niya si Darius. "Where's Mama?" he asked. Kita rin kasi niya ang loob ng kwarto, subalit wala ang asawa sa kama. "Wala po," sagot ng kanyang anak sabay kibit balikat. Saka ito tumuloy sa living room. Sinundan muna niya ito ng tingin bago naman siya tumuloy sa loob ng kwarto. "Love?" Tawag niya sa kanyang asawa. Napansin niyang bukas ang ilaw sa bathroom, kaya sigurado siyang naroon ito. Umupo siya sa kama at nagtanggal ng sapatos. "Love?" Pag-uulit niya dahil hindi ito sumagot. Isang sapatos pa lang ang natatanggal niya nang tumigil siya at lumingon sa bathroom ng kanilang kwarto. Ba't hindi siya sumasagot? Nagtatakang bulong niya. Normally, hindi naman ito iniiwan na bukas ang pinto kung sakali nag-CR ito. Lagi iyon nagsasara at naglalak. "Hey, okay ka pa ba dyan?" Medyo may pag-aalala na sa kanyang tono. Yumuko siyang muli upang matanggal na ang isa pa niyang sapatos. Tatanggalin na rin sana niya ang medyas nang makarinig siya ng impit na iyak ng isang baby. Napatigil siya at muling napatingin sa bathroom. His eyes narrowed, especially when he heard a baby's cry again. "Althea?" Aniya. Tumayo siya at unti-unting naglakad patungo sa bathroom. Bakit may iyak ng baby? He wondered, worried at the same time. Wala pa namang bagong baby sa kanilang bahay dahil hindi pa due date ng siya ng asawa. Isa pa, kung manganganak man ito, syempre magle-labor pa. Syempre, isusugod pa rin niya ito sa ospital. Kung ganon, saan nanggaling ang narinig niyang iyak ng baby? Sa liit at tinis ng iyak, sigurado siyang mula iyon sa isang bagong panganak. Unless, nakakarinig siya ng mga bagay na siya lang ang nakakarinig. Nanindig ng kanyang mga balahibo. But not when he finally entered the bathroom. Natigilan siya na mapagmasdan niya ang loob ng banyo. Lalo siyang hindi nakagalaw at hindi nakapagsalita
nang makita niya si Althea na nasa loob ng bathtub na punong-puno ng kulay pulang tubig. And he was completely stupefied when his sight landed on the baby who was crying on her arms. Ilang beses siyang kumurap, baka nananaginip lamang siya. Lucas! Bahagya siyang natauhan nang marinig ang nanghihinang boses ng asawa niya. He looked at her in the eye. Love? Ano? Bakit? Bakit naman? Hindi niya maituloy-ituloy ang sasabihin niya dahil hindi pa siya lubusang nakaka-recover sa pagkagulat. Lucas, tumawag ka ng doktor. Mahina nitong saad. Althea? Sige na Lucas, baka makatulog pa ako dito. Oo, teka, sige. Natataranta niyang saad. Patakbo niyang nilapitan sa kama ang kanyang bag at inilabas roon ang kanyang cellphone. Only to find out na nakailang missed calls pala sa kanya si Althea. Kainis. He snapped his forehead with his palm. Habang nasa eskwela kasi siya, ay naiwan niya sa compartment ng sasakyan ng kanyang phone. Hindi na rin niya ito na-check hanggang makauwi siya. He quickly searched for doctor number on his wife's phone and dialed it on his own phone. Luckily, mabilis namang sumagot ang doktora na isang OBGYN. Tinawagan rin niya si Nelia at pinapunta ito roon upang may tumulong sa kanila, lalo na sa pag-aalaga sa anak nila. When he's done, binalikan niya ang mag-ina niya sa loob ng bathroom. Putlang-putla na noong mga oras na yon si Althea, subalit na natili itong gising. Lucas knelt beside him. He was between happy and worried. Happy because finally, nasilayan na rin niya ang pangalawa niyang anak. Lalaki ulit ito, na malusog at masigla. But worried for Althea's sake. Ano gagawin ko? Tell me what to do, love. Aniya, habang hinahaplos ang ulo ng asawa. Kita niyang nanghihina na ito. Akin na si baby. Iaahaw rin kita dyan. Huwag muna. Hintayin na lang natin ang doktor. Pagmamatigas nito, naguluhan siya. Ngunit kahit na ganon, ay sanunod na lang niya ang gusto nito. Hindi rin naman niya alam ang after procedure ng panganganak, kaya minabuti niyang wag nang mamilit. Baka kasi magkamali pa siya. Nang may marinig na siyang doorbell, ay mabilis siyang tumayo at halos patakbong lumabas sa kwarto upang buksan ang front door. Patakbo ring sumunod sa kanya si Darius na naroon sa living room at walang kaalam-alam na isinilang na ang kapatid nito. They welcomed their guest. Naglabas siya ng malalim na hininga ng kaginhawaan nang makita ang hinihintay niyang doktor. Where is she? May dala itong malaking square na sa palagay niya ay medical kit at nakakwintas rin sa leeg nito ang stethoscope. Sa bathroom, sa kwarto. Tugon niya. Sinabayan niya ang batang doktora sa pagpasok sa kwarto hanggang sa bathroom. Pero nang mapansin niyang nakasunod sa kanila si Darius, tumigil siya at kinarga ito. Sa living room ka muna anak ha. Do you want to watch Tom and Jerry? Darius nodded. Ibinaba niya ito sa couch, tsaka niya binuksan ang TV at inilagay ang channel sa Cartoon Network. The little guy then focused on watching the television. Bumalik siya sa bathroom at pinanood ang ritual na ginawa ng doktora sa kanyang asawa at sa second baby nila. Di nagtagal ay inirekomenda ng doktora na dalhin na lamang sa ospital si Althea dahil marami na palang dugo ang nawala rito. He quickly called for an ambulance. Mahibang-hibang siya habang naghihintay sa labas ng emergency room. Nakaupo lamang ang mama at papa niya sa monoblock bench. Nasa pagitan ng mga ito si Darius, habang karga naman ng mama niya ang second child niyang hindi pa niya nabibigyan ng pangalan. Gustuhin man niyang pag-isipan para sa newborn screening na rin ito, ay hindi siya makapag-isip ng maayos. Dahil ang isip niya ay na kay Althea. Hanggat hindi niya naririnig na maayos na ang kondisyon nito, hindi siya mapapakali. He's walking here and there. Nanginginig ang mga daliri niya. Malalim din ang kanyang paghinga. Sarili niya ang sisisihin niya kapag may nangyaring masama kay Althea. Nagsisisi siya ang hindi nag-hire ng kahit isang maid man lang sa kanilang bahay. Kung may katulong lang sana sila, ay siguradong naisugod ito sa ospital bago pa man ito manganak. Nagsisisi rin siya sa pag-iwan niya ng kanyang cellphone sa loob ng sasakyan noong tanghali. Higit sa lahat, pinagsisisihan rin niyang nag-enroll siya sa graduate school. Sana hinintay na muna niyang makapanganak ang asawa niya bago siya muling nag-aral. He snapped his forehead once again
Nasa huli nga talaga ang pagsisisi. Pero bigla siyang tumigil sa pagpaparoot pa rito nang bumukas ang pinto ng emergency room. Tumayo rin ang parents niya upang makibalita sa kalagayan ni Althea mula sa doktor. "Kumusta ang asawa ko, Dok?" Agad niyang tanong, hindi napawi ang pag-aalala niya. Sa halip ay nadagdagan pa iyon dahil sa nakikita niyang ekspresyon ng espesyalista. She's not smiling at all, and her serious face made Lucas heartbeat abnormal and uncertain. Kinakabahan siya habang hinihintay ang ibabalita nito tungkol kay Althea. Hindi pwede. Sigaw ng kanyang isip, kahit wala pa man siyang naririnig. Hindi siguro niya kakayanin kapag nawala sa kanya ang asawa niya. He loves her so much. Kahit ilang buwan na silang kasal, kahit tumaba ito at nagbukang haggard dahil sa pagbubuntis, head over heels pa rin siya rito. Kinikilig pa rin siya kapag nilalambing siya nito at sinasabihan ng mga matatamis na salita. Kahit pumangit pa ito dahil sa panganganak o kahit na maging losyang pa ito, alam niya at sigurado siyang hindi magbabago ang nararamdaman niya para sa asawa. She's his life. She's his foundation. Kapag nawala ito, magigiba ang buhay niya. Kaya hindi pwedeng mawala ito sa kanya ng ganun-ganun na lang. Magkakaanak pa ulit sila. Magkasama nilang palalakihin ang kanilang mga anak. Magsasama sila hanggang sa pagtanda. Ramdam ni Lucas ang pamumuo ng mga luha niya nang magsimulang magsalita ang doktora. "She's fine now." Sa wakas ay ngumiti rin ito. "Luckily, naisugod natin siya dito bago pa man siya maubusan ng dugo. At luckily, may available na sapat na dugo sa blood bank. Kakabitan na lang muna siya ng dextrose hanggang sa bumalik ang sigla niya. Ililipat na rin siya sa ward." Napangiti si Lucas nang wala sa oras habang pinupusuan ang kanyang mga mata. Buong akala niya guguho na ang mundo niya. Then she looked at his newly born baby on the arms of his mother, sleeping. Lumapit siya rito at hinaplos ng marahan ng ulo nito. "Thank you, Lord. Gabriel, anak." Aniya sa isip. 4 years later, Lucas and Althea silently walked inside their house. Wala noon ang mga bata. Nasa bahay ng parents ni Lucas kasama ang mga nannies. They both sat on the couch. Habang pinipigilan ni Althea ang magalit o umiyak, napapaisip naman si Lucas sa nangyari nung araw na yon bago sila tuluyang umuwi. Althea's twin brother just filed an annulment case against his wife, Faith, at si Lucas ang hahawak ng kasong yon. He's hesitant. Oo nga't isa na siyang ganap na abogado at pinagkakakitaan niya ang bawat kasong hahawakan niya at bawat kliyenteng idedepensa niya. Ngunit ang pinakaayaw niya sa lahat ay tungkol sa mga domestic cases. Ayaw niya ng pamilyang nabubuwag. Ayaw niya na mag-asawa naghihiwalay. But it's part of his work, and it's Dominic whom he will defend. Sa bagay, aanhin mo naman ang magandang asawa kung hindi naman kontento sa asawa. "Sabihin mo nga sa akin." Humarap si Lucas sa kanyang asawa. "Kung matagal akong wala at bigla ka na ngailangan, anong iniisip mong gawin?" "Hindi ako kagaya ng Faith na yon na makikipaglambingan sa iba." Matigas na sagot nito, ngunit hindi naman defensive. "So, ano nga ang naiisip mo?" She looked at him. Noong una, nababalutan ng matinding galit ang mga mata nito, ngunit nang magkatitigan na sila, ay unti-unting umamo ang mukha nito. Noon na lang ulit sila nagkausap ng masinsinan, pagkatapos ng halos 1 linggo, dahil busy siya sa law firm, at ginagawa naman ni Althea ang tungkulin sa bayan bilang isa na ring mayor. Yes, Althea became a mayor after sitting 3 years as a vice mayor, and the youngest mayora in the country. Nung mag-retire ang parents ni Lucas ay si Althea na ang lumaban at umupo sa pwesto. Iyon naman ang pangarap nito, ang magsilbi sa kanilang syudad bilang isang leader. "Wala naman akong ibang iniisip kundi ang makasama ka." Masuyo siya nitong hinalikan sa pisngi. Napangiti naman siya dahil sa sagot nito. Mahal na mahal niya si Althea at gagawin niya ang lahat para hindi masira ang pagsasama nila, lalo na at kasama nila ang mga anak nila na nagbibigay kulay sa pagsasama nila. Naging maayos na din si Althea at ang daddy niya. Sa wakas ay humingi na ng tawad ang daddy niya at buong puso niya namang pinatawad sina Claire. At si Henry naman ay nanirahan na sa ibang bansa
Sila pa din ang nagkatuluyan dahil na rin sa labis na pagmamahal ni Claire sa lalaki. At silang mag-asawa, hindi man perpekto ang pagsasama nila, pero alam nila na hanggang wakas ay sila ang magsasama. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Althea at Lucas. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga series story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.